Tuloy-tuloy na sina Lola at maliit na kapatid. Sige, wala nang abala. Panahon na para alamin kung anong putahe ang naghihintay sa ating mga bayani. Burger, perpekto yon. Mahilig ako sa burger. Kaya, handa na ba ang lahat para sa bagong hamon? Tara na. Sinimulan ni Lola sa mga tinapay ng burger. Oh, mas masarap ang toasted na tinapay. Ngayon, kailangan natin ng giniling na karne. Iginugulong ni Lola ang karne sa mga bola, inilalagay sa kawali, pinipindot pababa gamit ang spatula, at handa na ang mga patties. At ngayon, isang hiwa ng masarap na keso. At syempre, ano ang burger kung walang kamatis? Magdagdag ng sibuyas at ang itaas na tinapay. Wow! Ang bilis na tapos ni Lola ang gawain. Galing Lola. Ngayon naman ay turn ng kapatid. Mukhang pwede ang regular na buns. Oh wow! Kumuha ba siya ng donut imbis na bun? Ang galing nun! Hiniwa ng kapatid ang donut sa dalawang bahagi. Ngayon mga tsokolate? Ang tamis naman. Pero sandali, may iba pa siyang dala. Oh, maasim na jelly to. Ang sarap pero ang asim. Ngayon, idagdag natin ang marshmallows, kaunting jelly candy at berry syrup. Bakit hindi? Ngayon, takpan natin ang ating milagrosong burger ng top bun. Hindi ito burger, ito ay dessert bomb. Aprobado ni Lola. At si Wednesday? Kalma pa rin si Wednesday gaya ng dati. Nagsisimula tayo gaya ng nakasanayan sa mga buns. Siyempre, Itim! Iprito ang patty! Wow! Ano ang ginagawa ni Wednesday sa hiwa ng keso na yon? Wow! Ang astig ng itsura ng keso ngayon! Ikes. Hindi maaari. Mukhang may bibig at tila ang burger na ito. Pero may kulang. Buti na lang, laging nandyan si Ting kay Wednesday para tulungan siya sa anumang problema. Gummy na mga mata. Mukhang ito ang eksaktong kailangan ni Wednesday. Hoy, mag-ingat, Lola. Walang kasalanan si Ting. Ngayon, idagdag natin ang mga mata sa burger. Wow! Tingnan mo lang itong halimaw na bagay. Nakakatakot, pero nakakatakam pa rin. Pero alin sa mga burger ang pinakamasarap? Malapit na nating malaman. Margot, ikaw na. Oo, ang burger na ito ay mukhang sobrang kakaiba. Kaya, gusto mo ba ito? Gusto ito ni Margot. Sige, ano ang susunod? Kumagat si Margot? Ano yan? Sibuyas? Ang burger na ito ay tiyak na hindi kailangan ng ating munting dalaga. Okay, ano ang meron tayo dito? Oh, wow! Ngayon, ito ang kanyang paboritong mga candy. Jelly candy na may kagat na donut? Iyan talaga ang gusto niya. Kaya oras na para pumili ng panalo. At ito ay Miyerkules. Ang nakakatakot niyang maliit na burger ang nagustuhan ni Margot. Ano? Tingnan mo! Miyerkules! Gumiti siya. Oh, hindi maaari. Oops, mukhang may nagiging mahihain. Naging magkaibigan ng kapatid at si Ting. Oras na para bumalik si Ting sa bahay. At handa na ang ating mga bayani na magluto ng bagong putahe, mainit na tsokolate. Gustong-gusto ko ang inuming ito. Si Lola ang unang nagsimula sa pagluluto muli, nagbuhos ng gatas sa kaldero. Ngayon, pulbos na kakao. Huwag kalimutang haluin. Ay po, those sorts ng chocolates ay napasok mo ng laser. Namis great. Inwish neglecting mainit na chocolate sa rakyang paboritong tasa. Magaling! Lola, ang mainit na tsokolate na ito ay makakapagpainit sa sinuman. Ngayon, oras na ng kapatid na babae. Hoy, mag-ingat! Baka maubos mo ang lahat ng tsokolate niyan. Oo, tama si Lola. Kaunting asukal lang ang kailangan. Ganito lang. Wow! Ano ang ginagawa niya ngayon? Wow, tingnan mo ang hilig sa matamis. Siguradong hindi sang-ayon si Lola sa sobrang asukal na yan. Sige, oras na para magdagdag ng gata. Dahan-dahan lang. Naku! Oo, kailangan talagang mag-ingat ng kapatid. Baka maubos niya lahat ng sangkap. Ngayon, kaunting pangkulay ng pagkain. Wow! Tingnan mo ang ganda niyan. Ang liwanag ng cream na ito. Ngayon, ilang matamis na sprinkles. Anong presentasyon? Talagang ginawa ng kapatid ang kanyang makakaya. Pero hindi pa yan lahat. Huling haplos, whipped cream at marshmallows. Oh, tingnan mo kung gaano ito ka-cute. Ang galing mo, kapatid. Ano man para sa munting prinsesa. Tingnan
mo ang cute na unicorn na yon. Pati si Lola ay namangha. Ngayon, ikaw naman, Wednesday. Kailangan ito ng tamang tasa. Bagay! Hindi namin magagawa ito nang walang yung tulong. Ay, naku, nakakatakot yon. Lola, baka gusto mong mag-ingat sa iyong nerbiyos. Ibinuhos ni Wednesday ang tsokolate sa kanyang tasa at narito na ang whipped cream. Syrup ng berries? Perfect. At heto na ang Haribo Gummies. Tingnan mo ang natatanging presentasyon na ito. Maganda, madilim at masarap. Tinitikman ni Margot. Ang inumin ng kapatid ay napakatamis at makulit. Tuwa si Margot. Magaling, kapatid. Anas Hayen ay chocolate. Si Lola ay hindi rin nakakadismaya. Istfulang kupas na klasiko. Ang inumin ni Wednesday ay mukhang kakaiba. Pero sa tingin ko, masarap din ito. At ang panalo ay napunta sa kapatid. Ang kanyang pink na mainit na tsokolate ang nagustuhan ng aming munting bata. Research course, was always, tengaring yung gabi. First, bagong hamon. Meron na siyang inay sa kanila ngayon. Wow, it ay French fries. Minaring paraan para lutuin arahin ang pagkain. Tingnan natin kung alin ang pipiliin ng ating mga babae. Siyempre, una kailangan mong balatan ng mga patatas. Hoy! Ano ang nangyayari? Nga ba, pumili ang kapatid ng napaka-hindi pangkaraniwang paraan ng pagbabalat ng patatas. Hindi masaya si Lola, pero paano ba siya magagalit sa kanyang mahal na apo? Ngayon, oras na para ilabas ang mga patatas. Ganito. Ang kapatid ay naghiwa ng patatas gamit ang espesyal na kutsilyo. Tingnan mo ang magandang tekstura niyan. Panahon na para magdagdag ng kulay. Wow! Ang gaganda ng mga kulay! Magdagdag ng kaunting mantika at ilagay ang makukulay nating patatas sa kawali. Perfecto! Kailangan mong maging sobrang maingat sa mainit na mantika. Maingat na ilagay sa plato ang makukulay na fries. Ang kapatid ay nagkaroon ng napakatingkad na French fries. Sobrang malikhaing. Ang lola ay pumili ng mas klasikong bersyon ng putahe. At minsan, ang klasikong option ang pinakamaganda. Tama ba? French fries at ketchup. Ang pamilyar na lasa na alam ng lahat mula pagkabata. Ano pa ang masihigit? Magaling na trabaho, Lola, gaya ng dati. Kaya ano ang ikagugulat natin kay Miyerkules sa pagkakataong ito? Tapos na ang fries ni Miyerkules. Mukhang may kakaibang presentasyon na darating. Oh, wow! Ano yan? Oh, hindi. Mukhang naghalo-halo si Miyerkules. Lola, baka gusto mong takpan ang iyong mga mata. Hindi ito para sa mahihina ang loob. Nasa na tayo? Tama. French fries. Gulayan ni Wednesday ng itim ang fries. Wow, ang ganda niya. At ang ketchup ay nagpapaalala sa atin ng dugo. Mukhang gusto ng kapatid ang ulam ni Wednesday. Sige, tingnan natin kung ano ang iniisip ni Margot. Kumagat si Margot. Iniisip niya na baka medyo sunog ang fries. Hindi, masarap pala talaga. Mas masarap pa nga sila kapag may ketchup. Kinain ni Margot ang buong bahagi. Ang sarap! Hooray! Ngayon, ang susunod na kalahok. Oh, hindi naman masama. Pero ganito, perpekto na ito. Paalam sa fries. Masarap. Mukhang malapit nang sumabog ang ating maliit na food lover. Pero may pangatlong putahe pa. Ang ganda ng fries. Alright. Oh, talagang masarap ito. Mukhang nag-e-enjoy siya. Sige na, isang kagat na lang. Oops! Nako, huwag mag-alala. Ayos lang siya. Okay, mga kaibigan. Handa na ba ang lahat para sa susunod na hamon? Tingnan natin kung ano ang meron tayo. Pancakes! Oh, ang sarap nila. Sana alam ng ating mga kababaihan kung paano gawin ang kamanghamanghang putahing ito. Maraming paraan para gawin ito. Sige, tara na! Tulad ng dati, si Lola ang unang sumabak. Maingat niyang ibinuhos ang pancake batter sa kawali. Nakikita mo ba ang gintong gilid na iyon? Oras na para baliktarin. Yung pancake na stis ay perfecto. Pwede ding itsura ng mga tao ng karanasan. Wednesday, anong nangyayari sa'yo?
Mukhang hindi natin magagawa ito ng walang tulong ni Ting. Itim na pangkulay ng pagkain. Siyempre, sino ba ang magdududa? Si Wednesday ito? Tingnan mo lang ang kulay na iyan. Mukhang medyo nasobrahan siya. Sige, balik tayo sa ating mga pancake. Wow, mukhang kamangha-mangha yun. Oh, ang itim na pagkain ay laging mukhang elegante. Anong kulay ang pinakagusto mo? Iwanan ang iyong mga ideya sa mga komento at baka sa susunod na video, magluluto kami ng putahe sa paborito mong kulay. Samantala, mukhang may ginagawa ang kapatid na interesante. Wow, hindi na lang to pancake. Ito ay tunay na sining. Oh, wow, 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 wow. Yes! Ayaw talagang lumabas ng kulay na yon. Kailangan mong kalugin. Oh, direktang tama yun sa mata. Sana ayos lang siya. Oo, ayos lang siya. Ang pinakamahalagang bagay ay huwag sumuko, kahit ano paman ang mga kahirapan. Ano ang makukuha natin dito? Oh, wow! Isang unicorn. Tingnan mo lang ang kagandahan nito. Ang mga ganitong sandali ay talagang nagpapasaya kay Lola sa kanyang apo. Kumusta naman si Lola doon? Oh, mukhang isang magandang lumang klasiko ang paparating, mga pancake na may mantikilya at maple syrup. Tinitingnan pa lang sila ay naglalaway ka na. Mukhang handa na rin ang mga pancake ni Wednesday. Oh, mukhang kakaiba sila. Dinadagdagan ni Wednesday ng paborito niyang berry syrup. Ano yan? Gagamba? Maging kalmado, Lola. Ang mga gagambang yan ay gawa sa tsokolate. Oh, sige, Margot. Oras na para tikman ang mga putahe mula sa ating mga kalahok. Ang mga pancake ni Wednesday ay kakilakilabot na masarap. Ang pancake ni Lola ay klasikong perfeksyon. Siya nga si Lola. At ano itong kagandahan dito? Isang unicorn, napaka-cute. At napakasarap nito. Ang unicorn... Panalo! Binabati kita, kapatid. Ang galing mo ngayon. Napakainit, masaya at masarap na kwento. Nagpasya si Lola na magpakita ng pag-aalaga. Pero halatang wala sa mood ang chef. Biglang pumasok si Emily at umorder ng honey jelly na may lasa ng Coca-Cola. Mukhang hamon, di ba? What? Oh. Sige, titingnan natin yan. Ay katsaw skant halagay de Mike. Nchwasing iyon. Malad sa larawan, pero kailan ganyang inumin lahat muna. Gustong gusto ni Mike ang cola. Oops, di yon maganda pero classic yon. Oh, Kadiri. Bakit mo ginagawa yan? Sabi ni tatay na hindi malusog ang cola, pero ininom niya ang buong bote. Sige, bahala na. Ibuhos ang ilang Nerds candy sa bote. Perpekto. Ngayon, idagdag ang makapal na corn syrup. Eksakto kung ano ang hiniling ni Emily. Wala! At ang walang laman na garapon ng syrup ay diretso sa basurahan. Hindi na niya ito kailangan. Ang arte nila! Humihingi ulit ng paumanhin si Mike. Nagiging isang buong araw ng paghingi ng tawad. Isinara niya ang takip at sinimulang alugin ng mabuti ang bote, hinahalo ang lahat ng maayos. Mukhang maganda. Magugustuhan ito ni Emily. Ngayon, kailangan munang magpahinga ng kaunti ang obra maestra na ito. Hoy, Mike! Anong ginagawa mo? Naiintindihan ko. Naipit siya. Isang klasikong bitag para sa mga mahilig sa matatamis. Buhay ka pa ba? Ayos lang siya. Tinanggal niya ang bote mula sa kanyang kamay at inilagay ito sa mangkok ng yelo. Lola, halika na. Naniniwala kami sa iyo. Pero walang swerte. Wala na siyang pulot. Ibig sabihin yan ay isang pagpunta sa pugad ng mga bubuyog. Iniisip ni Lola na ibibigay lang ng mga bubuyog ang pulot sa kanya ng libre. Lumalapit siya sa pugad na parang sarili niyang bakuran. Talaga bang iniisip niyang makikinig sila sa kanya? Pero tingnan mo siya, talagang ninakaw niya ang pulot pukyutan mula sa mga bubuyog. Balik tayo sa kusina. Bumalik si Lola na may tropeo. Tingnan mo yan, totoong honeycombs. Natatakot si Mike. Isang buong kawa ng mga bubuyog ang humahabol sa kanya. Si Lola ay kalmadong isinasalin ang pulot sa bote gamit ang spatula. Napakaganda nito. At ang kulay ay mahusay. Mga kaibigan, nasaan kayo? Ano ang nangyayari? Oh, ito ang mga bubuyog. Ang kanyang mga mahal na maliliit na bubuyog.
Dumating sila para sa kanilang honeycomb at umalis na sila. Lola, wag mo kaming takutin ng ganyan. Ngayon, oras na para isara ang takip at ilagay ang bote sa ref. Palamigin ito. Ang chef, ang ating henyo sa pagluluto. Sigurado akong magiging patok ang ideya mo. Kumuha siya ng cola, ginawang jelly, nagdagdag ng cola gummy candies, at syempre, ginto. Syempre naman. Ano ang recipe kung walang ginto? Magiging masarap at marangya ito. Hinahalo niya ang lahat. Ang ganda. Ilagay natin ito sa isang walang laman na bote. Mukha itong gintong likido pero maganda ang itsura. Impresyonado si Mike at natatakot si Lola. Kailangan ng chef na mabilis tumigas ang ginto. Oras na para sa mabigat na artilerya. Likidong nitrogen. Pwedeng magpahinga ang ref. Si Lola at Mike ay nanonood na parang palabas. Usok sa lahat ng dako. Mukhang kamangha-mangha. Biglang naalala ni Lola na halos nakalimutan niya ang kanyang honey jelly. Kinuha niya ito mula sa ref. Ngayon, ayan na. Oras na para tikman ito. Una, ang honey jelly sa bote ng oso. Wow, siguradong napakasarap. Susunod, ang gold jelly ng chef. Mukhang mahiwagang. Tinikman ito ni Emily. Wow! Lasa talaga itong cola, eksaktong kung paano dapat. At sa wakas, ang jelly ni Mike na may nerds. Mukha rin itong astig. Kailangan mong subukan ito. Talagang kamangha-mangha. Napakasarap na parang malulunok niya ang kanyang dila. At ang hatol. Kuya Mike, ikaw ang pinakamahusay. Nagulat si Mike. Akala niya natalo na siya. Isang bagong araw, isang bagong order. Masama na agad ang mood ng chef. Pancakes ang gusto ni Emma ngayon. Mike, huwag kang mag-alala. Kaya mo yan. Ang chef ay agad nagsimula sa trabaho. Makulay na batter at maliliit na gummy bears. Maganda. Lola, huwag makialam. Bawal hawakan ng mga luto ng chef. May magandang ideya si Mike. May aso si Emily na ang pangalan ay Chloe. Kaya gagawa siya ng pancake bilang parangal sa kanya. Gamit ang itim na batter, iginuguhit niya ang outline. At pinupuno ito ng kulay. Pinipili niya ang pinakamagandang disenyo. Siguradong magugustuhan ito ni Emily. At syempre, mga pink na detalye. Isang laso at maliliit na mata. Ang natitira na lang ay baliktarin ito. Perpekto! Hoy, nasaan si Lola? Oh, umalis na naman siya. Samantala, nasa hardin si Lola at nag-aani ng mga gulay, mga karot, zucchini. At bumalik siya dala ang kanyang ani at inanunsyo na gagawa siya ng pancake mula sa mga gulay. Ginigisa niya ang lahat? Pagkatapos ay nagdagdag ng harina, itlog, At syempre, gatas. at ngayon kailangan mong haluin ito. Lola, parang professional ka na. Handa na ang batter. Ilagay na sa kawali. Sa tingin ko, oras na para baliktarin ito. Perfecto ito. Mike, ano sa tingin mo? Inilalagay ni Lola ang mga pancakes sa plato at naglalagay ng kaunting sour cream at kaunting dill sa ibabaw. Chef, sa tingin mo ba ay maayos ito? Wala siyang pakialam. Kinusta niya ang kanya mini pancakes, inayos ito day plato na parang ulo ng oso. Pagkatapos ay naglagay siya ng jam sa mga tainga. Na inadalubhasa ang chef sa presentasyon. Matagal nang naghihintay si Mike. Ihain na natin ang mga pagkain. Oh my! Una, yung mga pancake ni Lola na may dill.
Oo, napasimangot si Emily. Malinaw na hindi niya gusto ang kahit anong gulay. Susunod, ang mini pancakes ng chef. Mukhang astig at syempre masarap ang lasa. At sa wakas, ang obra maestra ni Mike, si Chloe, ang aso. Tuwang-tuwa si Emily. Nasa itaas na naman si Mike. Panalo na naman siya. Guys, gusto mo ni Emily ng burger. At muli, inaasahan niya ang pinakamasarap sa mundo. Giniling na karne? Kadiri iyon! Sino ba ang kumakain niyan? Pero para sa kanyang kapatid, kailangan niyang subukan. Ako naman? Sino bang nagbabaliktad ng patis ng ganyan? Oh, sigurado akong hindi ito magugustuhan ng kapatid mo. At bigla niyang naisip, gagawa siya ng matamis na burger? Nutella sa mga tinapay. Dagdagan pa. Matamis ang hilig ni Emily, sa totoo lang. Bingo! Lagyan natin ng marshmallow sa ibabaw. Ang sarap! Samantala, piniprito ni Lola ang mga buns at pagkatapos ay lumipat sa mga patties. Karaniwang bagay lang. Kailangan mo lang maghintay ng kaunti. Lola, huwag matulog. Kailangan mong tapusin ang pagluluto. Baliktarin ng patty. O, anong nangyayari? Sinusunog ni Mike ang marshmallows para mas maging masarap. Inilalagay niya ito sa burger, nagdadagdag ng gummy strips sa ibabaw at isinasara ito gamit ang isang bun. Handa na ang Sweet Monster. Ang chef, ang ating professional, ay gumagawa ng komplikadong likha, patties, bacon. At Factaus ay nagsimula siyang mag-assemble. Ketchup? Lechugas, patty, queso, kamatis, sibuyas, at bacon. At ngayon, inuulit natin lahat ng iyon ng ilang beses pa. Napakalaking burger. Tapos na, at ito ay pang-itaas na antas. Lola, dapat mong sabayan ng chef. Naglagay kami ng mga sibuyas at sara. Siya mismo ang nagasin nito. Isang hiwa ng kamatis at maraming sarsa para hindi masyadong tuyo. Nilagyan niya ito ng tinapay sa ibabaw. Sa tingin ko, halos pareho ang laki. Hoy Mike, nasusunog mo na naman ang mga bagay? Iyan na! Handa na ang lahat! Panahon na para tikman! Nabigla si Emily sa laki ng burger. Hindi ito kasya sa kanyang bibig pero napakasarap. Yum, 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 yum! Wow, wow, wow! Susunod ay kay Lola. Hey! Paano mo ito nagustuhan? Hey! Oops! Nahulog lahat ng palaman. Hindi iyong gagana. At sa wakas, ang matamis na burger ni Mike. Mukhang kakaiba. Kaya kumagat si Emily at ibinibigay ang hato. Hindi gagaling. Talo si Mike at ang nanalo ay ang chef. Thank you very much! Sige! Panahon na para maghanda mga kaibigan. Tingnan natin kung ano ang pipiliin ni Margo. Mukhang kailangan ng team na gumawa ng masarap at magandang cake. Handa na ba ang lahat? Mukhang seryoso sila. Sige, simulan na natin. Una ay ang ating kahangahangang Lola. Mukhang alam na alam niya kung paano gumawa ng masarap na cake. Wow! Ano ang ginagawa niya? Bakit niya ito pinuputol? Naiintindihan ko na. Ang hugis puso ay mukhang kamangha-mangha. Ano ang susunod? Siyempre, paano magiging masarap ang cake kung walang tsokolate? Mas mabuti na yon. At magdagdag tayo ng M&M's sa ibabaw. Oh, ganyan nga. Pero mukhang mas kumpiyansa ang chef na manalo. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Okay, ito ay interesante. Mukhang magiging napaka-interesante ng cake na ito.
Oh, mayroon ding makulay na cream. Tingnan mo ang mga matingkad na kulay na yon. Ngayon, kailangang pakinisin ang lahat ng perpekto. Ang galing ng ginagawa niya. Wow, tingnan mo yon. Totoong mukha sa bahaghari. Talagang nagawa ito ng ating chef. Ngayon, mukhang may problema si Andy. Oo, sa ngayon hindi maganda ang kalagayan pero hindi sumusuko si Andy. Naiintindihan ko. Gagamit tayo ng apoy ngayon. Sige, Andy, gawing kamangha-mangha ito. Lahat kami ay naniniwala sa'yo. Lahat research na maktikunsan na ito lalabas. Andy? Seryoso ka ba? Oh, sige. Pwede na siguro. Yan. Okay. Margo, ikaw naman, panahon na para tikman at husgahan kung paano ginawa ng mga kalahok. Unang-una ang cake mula sa ating chef. Awesome! Mukhang talagang gusto ito ni Margo. That's here. Doastrofra tikmon and cake bujaring lola. Mas pasans din it or and there's on cake ni Andy. Well, no, hindi ito masyadong tama. And there's on arong panalo. Binabati kita sa chef. Okay. Hoy, mga kaibigan, halika na, magtulungan tayo. Kailangan ni Margo ng masarap na pagkain. Alam ni Andy kung ano ang ibig sabihin niyan. Kaya rin ito ni Lola, pero mukhang hindi interesado ang chef. Sige na, Lola, simulan mo na. Ihalo ang gatas sa kakao. Ayos, nagiging interesante na ito. Ngayon, magdagdag ng tsokolate, syempre. Oh, wow! Ang ganda ng mug mo, Lola. Mukhang hindi impressed ang chef, pero ayos lang yun. Nagpapatuloy ang round. At handa na ang inumin ni Lola. Okay. Ngayon ay turn na ng chef. Sino pa ang makakagawa ng masarap na shake kundi ang tunay na profesional? Mukhang masarap yan. Sigurado akong magiging napakasarap nito. At budburan ng marshmallows. Hindi pa, Lola, hindi pa oras para tikman. Paano ka naman, Andy? Halika na, humabol ka sa iba. Sige, halatang nagsusumikap siya. Sige, magdagdag ka ng masarap na candy. Yan na, hindi ka magkakamali sa M&M's. Pero parang may kulang. Tama, Oreo cookies. Ihagis mo na. Hindi pa tumitigil si Andy. Sige, dagdagan pa ng mas maraming treats. At ngayon, handa na ang lahat. Tingnan natin kung sino ang pinakamahusay. Oo, Margo, mahirap na pagpili yan. Ang unang shake ay naging malaking tagumpay. At ngayon, subukan natin ang shake ni Lola. Hindi mo nagustuhan? Sige, subukan natin ang susunod. Astig, di ba? Sino ang pipiliin mo? Panalo si Andy. Ngayon ay susunod na round. Ngayong pagkakataon, gusto ni Margo ng chichirya. Tara na, mga kaibigan! Mukhang makakakita tayo ng isang epikong laban. Huwag mag-alala, Andy. Ipapakita na ni Lola kung paano ito ginagawa. Una, kailangan mong balatan ng mga patatas. Pagkatapos, hiwain ang mga ito. At siyempre, lagyan ng mantika ang kawali. Ingat, napakainit ng kumukulong mantika. Sige na, Andy. Mag-isip ka. Oh, mukhang may naisip ka. Wow, napaka-aksaya ng paraan mo ng pagbabalat. Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Ingat, Andy. Huwag mong sunugin ang sarili mo. Oh, talagang matapang ka. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Sana mas maging maingat si Andy. Samantala, oras na para baliktarin ang mga patatas. Kaya, ano ang lasa nila? Oh my. Eto nga, siyempre narabigyan sa lawas na biyagawa dahil papasok na yan ating chef. Sige, hiwain ang flatbread sa mga piraso. Nakakatuwa yan? Oh, Lola, naiintindihan namin. Excited din kami?
Piniprito niya ang mga piraso ng flatbread sa kawali. Mukhang luto na sila. Oras na para ilagay sa plato. Yan ay isang kawili-wiling paraan para tunawin ang keso. Wow! Ang ganda niyan! Tunay na nachos na may cheese sauce. Andy, hindi kami tatawa kung kami ikaw. Mukhang sumobra ka ng kaunti. Paano natin aayusin ito ngayon? Magdagdag ng ilang pampalasa sa piniritong patatas. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Nice! Pero paano ang lasa nito, Andy? Dapat subukan mo. Gusto mo ba sila? Taya ko hindi. Oh my! Sige, Lola. Handa na ba ang lahat? Oh! Oras na para tikman. Oo, Margot, talagang nasobrahan si Andy sa round na ito. Sige. Mayroon pang 2 servings. Kaya ano sa tingin mo tungkol sa chips ni Lola? Mukhang nagustuhan niya talaga ang mga ito. At ngayon, ang chips ng chef. No. Hindi mo gusto? Sige. Lola! Congratulations! Susunod na round, mga kaibigan. At sa pagkakataong ito, gagawa tayo ng pasta. O dapat ko bang sabihin spaghetti? Handa na ba ang lahat? Okay. Andy, huwag kang mag-alala. Kaya mo yan. Sige lang. Oo, mukhang nagluluto si Andy ng spaghetti sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sige, halika mag-focus ka. Hindi! Hindi ito gagana sa ganitong paraan. Paano natin sila ilalagay doon? Naku, kailangan mo talagang matutong magluto ng spaghetti. Sa ngayon, ipapakita sa'yo ni Lola kung paano buksan ang kalan. Alright. Tara na Lola, ipakita mo kay Andy kung paano magluto ng spaghetti ng tama. Naintindihan mo? Huwag kalimutang buksan ang kalan sa susunod. No. Ano ang plano ng chef? Wow! Mukhang gusto niyang siya mismo ang gumawa ng spaghetti. Astig iyon. Kung ihalo mo ang itlog sa harina, makakakuha ka ng perpektong masa. Ano? Gusto mong gawing itim? Wow! Ngayon, kailangan munang magpahinga ng kaunti ang masa. Sige, maghintay tayo. Okay. What? Oh, lumalabas na hindi ito ganun kabilis. Wow! Tingnan mo ito ngayon. Perpekto na. Ngayon, kailangan itong i-roll out at hiwain. Ang paggawa ng spaghetti ng sarili ay talagang kamangha-mangha kung tatanungin mo ako. Wow! Ang ganda ng kinalabasan nila. Oh! Nurture na yung pugita. Kasi daw that tirid is a preet no counts. Oh, very interesting, Liz said. Sentaka sushi. What? Oh! Halatang ayaw sumuko ni Lola. Anong interesanting laban? Oh my! Ano yung ingay? Hoy, Andy! Anong ginagawa mo? Bakit mo ito pinapalo? Oh, sa tingin ko alam ko na. Oh, ang spaghetti mo ay natigil lang. Andy, ang kadiri niyan, pero huwag mag-alala. Walang dahilan para magpanik. May kaunting oras ka pa. Instant noodles, syempre. Ibuhos ang pampalasa, magdagdag ng kumukulong tubig, at takpan ito ng takip. Ang chef ay malinaw na hindi gusto ang ideyang iyon. Pero wala masyadong pagpipilian si Andy. Yasa Zengeraz kung sino ang mananalo. Sige na Margot, subukan mo. Kailangan may sumubok nito pagkatapos ng lahat. What? Gasta sa and sheep is embadawin na nga borrower jet na ang pugita na iyan. Sige, ano ang ginawa ni Lola? Mukhang mas promising yun. Nice! At ngayon, narito ang noodles ni Andy. Sige na, kumusta? Oo, masarap. Pero ang problema, maanghang sila. Totoong fire noodles. Ang galing niyan. Congratulations, Andy. Halos hindi ko rin ito mapaniwalaan.